What's up niyan? Ang ito yung mga Kasamski, driver, nagmamanok, pero hindi na sa bilang. Yan, kumusta po kayo? Yan, magandang gabi po sa inyong lahat. Lalo po sa ating mga subscriber at sa lahat po na sumusuporta sa inyong Kasamsi. Yan, magandang gabi po saan man sulok ng ating mundo kayo naroroon ngayon. Yan, ano naman mapag-uusapan natin ngayon? Minsan kasi, naging problema ng ating breeder, buyer, yung mga 7 month to 1 year old na mga alaga natin. Minsan kasi ayaw nilang maglaban, nawawala yung vigor nila, putlain at namamayat. Yan. Minsan kasi baka hindi na maayos ang naibibigay nating nutrisyon sa kanila, hindi napupurga at hindi natuturukan. Yan. Talagang mamamayat yan. Dapat kasi bago tayo pumasok dito sa larangan ng pagmamanok, handa tayo. Handa tayong alagaan sila, asikasuhin sila. At dapat ang commitment natin nasa kanila talaga, di ba? Kahit medyo busy tayo, kailangan kung anong pangangailangan ng ating mga inaalagaan, may bibigay natin, tutukan natin sila, di ba? Para hindi nagkakaroon tayo ng minsan ng suliranin na katulad ganito ang pag-uusapan natin, yung minsan hindi ayaw maglaban, putlain at minsan namamayat. Yan. So yung dalawa na yon, yung dalawa na pamumutla at pamamayat, yan gagawa natin. Bibigyan ko po kayo ng counting tips kung alam ko naman natin na yung mga manonood na dyan, at kung mayroon pa naman po kayo may dadagdag, mag-comment na lang po kayo sa comment box at ating bibigyan pansin. At next po na ating gawing content, yan sasama natin. Yan, di ba? Mas maganda po kung mayroon kayong mas nalalaman pa sa akin, ay may share dito, mag-comment po kayo at nang may ilalathala natin, may share din natin sa ating mga newbie at sa ating mga kasama mga kapwa backyard natin yan. Yan. So ngayon, bigyan ko kayo ng tips. Yan. Ang pangalawa yung baka minsan kasi yung alaga yung chick nyo, baka minsan may sipon, may halak, kaya minsan hindi siya nag-uubos ng kanyang patuka. Yan, palagi ni chick nyo yun. Tingnan nyo, i-monitor nyo kung pag pinapakain nyo hindi nag-uubos. Kasi merong minsan naman yung nananamlay nga sila. Kaya dapat bibigyan natin ng pansin yan. Yan. Sabi ko nga, kung may sipon, may isasuggest ko lang. Hindi po ako nag-endorso ng anumang pong produkto. Kung check yung may sipon po, pwede kayong... Ako kasi, ang binibigay ko yung Premoxil. Yung iba naman, Amtil, hindi pa ako nag-endorso. Disclaimer po, disclaimer. Hindi pa ako nag-endorso ng anumang pong produkto. Mamili lang po kayo kung anong hiyang sa inyo. Yun, i-check nyo sila. Nagbigay kayo ngayon. Inabukan, check nyo. Pagpatukan nyo kung medyo umayos na yung kanilang, bumalik yung gana ng kanilang appetite sa pagkain nila. Yun. Kung hindi naman, ipagbigay kayo ng 3 araw na sunod. Nasa inyo na yan kung umaga o hapon nyo gusto magbigay. Ako kasi nagbibigay ako sa hapon minsan para sa gabi nare-relax sila. Hindi sila masyadong nagagalaw sa kanilang tirahan. Nasa sa inyo po yan. Yan, kung halimbawa na-check nyo na wala naman siyang sipuna, okay naman siya. Yan, pwede na po tayo doon. Pupasok yung ating papaligo sa kanila. Tapos natin paliguan, nasa inyo po yung kung gusto nyo munang purgahin o paliguan. Ako kasi sa umaga, paligo ko sa umaga, sa hapon po yung purga ko. Yan. Para sa akin lang po yun, disclaimer po sa ating mga kasamang nagmamanok dyan. Sa umaga, papaliguan ko po, sa hapon ako magpupurga. Yan. Next day po, kinabukasan po, pwede na po tayo magbigay ng turok sa kanila. Yan. Marami po dyan, mga pang body expander dyan para medyo gumanda po ang hipo ng ating mga alaga. Kasi ngayon, doon ay para naman gumanda, hindi na siya mamayat. Diba? Marami dyan. Ngayon, kung halimbawa, nabigyan ng turok. Ngayon, mas maganda para sa akin, ang masasuggest ko lang, magbigay tayo ng pellet.
mas marami po yung pilit sa ating patuka. Yan kasi yung pilit po, tumutulong din yon para magpa-expand ang kanyang katawan ng ating mga alaga. Bayaan lang ninyo kasi pagka minsan naman yung pilit ng mga kasi, bubuka siya, pero magaan sila. Malambot ang hipo nila. Saka na lang yung natin bigyan ng pansin kung paano naman natin sila pasisiksikin ng todo talaga. Yan. Pagka ganun po, liyawa, nagawa na natin yung pamamayat niya. Doon tayo naman sa pamumutla niya, yan, pwede ako mag-suggest ng bigay tayo ng B12 sa kanila. Kung gusto nyo, once a day. Ako kasi ang ginagawa ko, halimbawa Monday ngayon, susubo ako Monday, Tuesday hindi, Thursday naman kasunod. Salitan po ang ginagawa ko. Yun. Saka yung turok natin bibigay sa kanila, pwede natin gawing once a week. Yan, nasa inyo po yan, once a week. Pwede yung gawin. Bahala na po kayo kung anong hiyang sa inyo na gusto yung ibigay sa kanila na pangturok na ating mga marami dyan sa ating mga poultry supply. Yan. Anong lang po kayo, anong gusto niyo, mamili kayo, bibigyan naman kayo, mamimili naman kayo niyan. Nasa sa inyo na po yan. Hindi ko na po pakikilaman kayo dyan kung anong gusto niyo nung ibigay sa inyong mga alaga. Yan. Kasi po yung Biko B12 na bibigay sa kanila, natin sa kanila, makakatulong yun sa gumanda ang circulate ng kanilang dugo para at least mapapansin nyo yan, yung kanilang pamumutla, medyo mamumula-mula na ang kanilang pisa ng kanilang mukha dyan. Kasi gumanda yung circulate ng dugo sa kanilang katawan. Yan. Unti-unti natin, yung nasabi ko nga, unti-unti pagkayan ay nagawa na natin yung bigyan natin ng paraan yung pamutla, pamamayat niya. Unti-unti nang babalik ang vigor ng ating alaga dyan. Yan, makikita nyo yan. Pag magandang hipo natin, babalik ang vigor niyan. Yan, kung gusto nyo po, kung may scratch pin kayo, dalawang scratch pin nyo, ilagay nyo yung isang stagman, kung stagman nyo mga 7 man nyo, at samahan nyo sa kabila naman ng scratch pin, lagyan nyo ng isang pullet o broadhead nyo kung meron kayo para makikita, mapapansin nyo po yung lalaki dyan, yung stagman, medyo gigiri-giri na yan, para magiging hambog na yan dyan. Simula na po. At siyempre po, pagkaliwan napansin nyo na yun nga, naglalaba, balak na pwede mo nang ibitaw yun. Huwag nyo naman po basta ibitaw, baka mamaya medyo bumalik ang kanyang pagiging duwag. Huwag nyo biglan, kahig-kahig muna. Hindi magkahig-kahig, alam mo. Kasi minsan sa ating mga kasama dyan, at minsan mga 3 months old pa lang, 4 months old pa, nakita lang na pwede na ibitaw. Ibinibitaw nila. Minsan kasi, yan, medyo nadadala yung ating mga alaga dyan, kaya medyo iwas-iwasan natin yun eh. Ako nga minsan dito, pagka minsan, once mga nabago ako magbitaw, mga siguro sa isang buwan, mga 2-3 beses lang ako magbitaw. Exercise lang nila, lalo na sa mga stand. Kung natin masyadong at nandiyan na naman yan eh. Lalo na pagka kulang tayo sa exercise sa kanila, halimbawa palagi ang ating mga alaga ay palagi natin sa loob ng bahay, bilang lalabas natin, bigla natin may mangyari po. Yan. Yan, sana po ay nakapagbigay tayo na kahit counting tips. At kung mayroon pa kayong madadagdag, yung mga kapanood po nito, alam natin yan dyan yung mga ating mga idol, yung mas malawak bang naiintindihan sa pag-aalaga natin, sa pagmamahal sa ating mga alagang manok. Yan, mag-share naman po kayo. Pwede kayo mag-comment sa comment box kung may madadagdag pa kayo. Kung halimbawa kung may man magbas niyan, sasabihin nila, ano ba naman to si Kasamski? Nag-a-advise ng ganito pero hindi naman nagpupunta sa rin na ganyan po tayo kahit hobby natin, pero sabi ko nga, kailangan may commitment ka sa inyong ginagawa, sa inyong mga alaga, matutukan mo para at least diba, everybody happy, diba? Yan, maraming salamat po. Sana po nakapagbigay tayo kahit konting tips sa inyo. Sana po ay malayo tayo sa anumang kapahamakan ngayon at sa mga darating mga araw. I love you all. Sa mga nagsumusuporta sa ating channel, maraming salamat po. At sa ating mga YT Wood Print dyan, na kahit hindi tayo masyado nakakasuporta sa inyo at nandiyan pa rin Kika Samski, I love you all. Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa ating lahat. I love you all. Be